Freestyle ni Saint Ice pang game changer at Mike Swift bumatel sa ibang bansa. Napiko ng kalaban. Alamin natin ang mga yan. So tara. Na-upload na nga ng Flip Top itong nakaraang araw ang labang Saki vs Saint Ice kung saan pang Battle of the Year daw umano ang naging palitan ng dalawa. Bago ma-upload ang nasabing laban, marami na tayong narinig about sa freestyle sa round 3 na ginawa ni Saint Ice at ito daw ang nagpanalo sa kanya. Pero bago nga ang round 3 ni Saint Ice, marami na din siyang rebat na pumasok. Kaya nababawasan yung lakas ng rounds ni Saki. Balikan natin ang bagya ang ilan sa mga solidong freestyle at rebat ni Saint Ice. Yung R nagiging W. Ganyan si Saint Ice Rock. So paano mo bigkasin pangalan mo? Saint Ice Rock? Tapos bulol daw ako sa R. Yung bobong to nag-aangas. Ibig sabihin lang nun kahit anong sabihin ko, W lumalabas. Pero controversial yung laban mo kay Jonas. Kasi nang dahil daw sa freestyle mo nung third round, kaya mo siya na olats. Ganto yun eh. Yo, Boss Arik! Pumili ka dito ng gamit. Gagawin ko yung topic. Tangina mo! Woo! Tangina. Maya ka naman ng konti yung mga tao binubudol mo. Paano di pipiliin ni Arik yung bote? Gago, tinuturo mo! Gusto mo pagmukaing on the spot yun? Corny mo naman! Bukod pa doon, hindi accurate yung line kasi yung bote may laman. Para kang yung boteng yan. Wala ka lang ang laman tapos plastic pa. Grabe, galing ng acting niya. Kala mo talaga, hindi pinractice ah. Mo sa freestyle ko, alam ko madami dyang bitches hurt. Kaya ihahampas kita sa turntable para makita mo yung table turn. O ihahampas kita sa table para makita mo yung table turn. 'Di ba? Ito yung wakas niya, tangina. Ito yung wakas niya, tangina. Talagang ulit-ulit pag sila scratch na nga, 'di ba? Tanginan to, ang daming sinasabi, ang sarap kaltukan. Yung buong round mo, tangina, ang lakas ng ulan. Door boys, paru-paru G, ba't adan, ba't adan. Wala tayong magagawa, talagang sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. 'Di ba? Itong champion na sunugan, sa akin labnos, sa sobrang lakas ko, sumasapay na sa akin ang Diyos! Malaking bagay talaga yung freestyle sa round 3 ni Saint Ice. Yun talaga ang nagpanalo sa kanya. Dahil kung hindi niya yun nagawa, malinaw na Saki ang laban na yun. Sa kabilang balita naman, naging usap-usapan nga ang naging laban ni Mike Swift sa ibang bansa, kung saan nakalaban niya si Quesma Cody sa liga ng Toys R Us Battle League. Kung hindi ako nagkakamali, nangyari ito sa lugar ng Detroit, Michigan, isa sa mga state sa Amerika. Sa round 3 kasi ni Mike Swift, napiko ng kalaban niya dahil sa N-word na binanggit ni Mike. Kung maaalala nyo, minsang binanggit ito ni Looney sa kanyang Break It Down na bawal daw magbanggit ng N-word sa battle sa US. Talagang magkakapikunan daw. At nangyari na nga ito. Totoo. Parang ganun, siguro kung ako mismo, kung ako yung manonood, ako yung magja-judge, parang mas may puntos sa akin kung hindi sa kababuyan mo titirahin yung kalaban mo eh. Kumbaga kung sa talinong way, totoo. Parang ganun. Kumbaga, parang ganun. And ngayon nga, sa edad ko na to, naisip ko rin na yung mga ganun na bagay, it says more about you than the one that you're saying it to. Na mas nagpapakilala ka kaysa doon sa sinasabihan mo nun eh. Diba? Kung sa sinasabi mo na ganyan kasama, imbis na husgahan yung sinasabihan mo, ikaw yung mahuhusgahan eh. Saka yun nga, kawawa din yung dinadamay eh. Kumbaga, pwede rin may effect din sa kanila yun eh. Totoo. Yung kunyari, yung jowa nito. Kung labis-labis na yun, kumbaga buong round yun lang yung tirahin. Kumbaga, pero sa battle rap kasi siya no? Parang part siya kasama siya, no? Yun din yung Kaakibat siya nung pinasok mo na. Lagi din siyang pinagdedebatihan na saan ba dinodraw yung line sa battle rap? Na parang, sige, syempre, sa black and white, pag halimbawa, nandun ka sa Amerika, di ba? Pag puti ka talaga, hindi ka talaga pwede magsabi ng N-word. Pag sinabi mo talaga, gulpihan talaga yan. Pero bakit pwede mong bastusin yung mga namatay? Bakit pwede mong
parang saan yung saan yung tabu doon? Doon lang ba tayo sa race? Oo. Doon lang ba tayo sa, pag halimbawa yung magjo-joke ka na sisipain mo na parang soccer ball yung baby. Okay. Diba? Okay lang yun, pero bawal yung N-word. Yung N-word, no? Diba? Parang doon ko tinitingnan na dapat kung meron kang ibabawal, ang hirap eh. So, dapat let's keep battle rap kung ano yung battle rap. Dahil hindi ka naman nandyan para mag-Bible study, hindi ka naman nandyan para kumuha ng morals. Hindi ito yung tamang lugar para dun eh. Tama. Kumbaga arena to eh, para, alam mo yun, anything goes dito eh, na kaya feeling ko, nagtitake away siya sa art form pag binibigyan siya ng restrictions din. Oo. And preference na lang din ng mga artist yun kung paano sila ano yung reputasyon nila sa tao. Ngayon, kung magsasabi ka ng mga ganyan, magdadamay ka ng mga sa'yo rin magre-reflect yan. Hindi naman doon sa sinabihan mo di ba? Punta tayo sa nasabing laban. Makikita sa mga rounds ni Mike, tila nagpapakita ng disrespect ang kalaban niya, pero nag-selfie ito. At tila nag-rounds din ito kahit rounds pa ni Mike Swift. Sa round 3 nga ni Mike, dito nagbanggit siya ng N-word. With the flow, so I could kill your ego. My nigga, you know what? Yo, hey, no. We the first real Negroes. IDOS. History, look it up in the facts. History, look it up in the facts. IDOS. IDOS, look it up, it's facts. See, I ain't wanna freaking tell you. Why you think I also Filipinos like chicken and watermelon? At hindi na nga nakuhaan ang mga sumunod na nangyari. Pero marinig pa din sa audio na nagkakasagutan na sila. I'll split his shit in this bitch. I will split your shit in this bitch. I will split your shit. I will split. Hey, I will split. Hey, stop fucking rapping. Stop. If you don't stop rapping, I am gonna split your shit if you keep rapping. I promise you. I don't drink shit. I'm gonna split your shit. I promise you. You better stop rapping. Or I will split your shit in this bitch. I will end your shit. No, you ain't finishing shit. Turn this shit the fuck off. Turn that shit the fuck off. Hey, get the fuck out. Hey, get the fuck out. Get the fuck out. Get your ass the fuck out. Hey, get him the fuck out. Get him the fuck out. Get the fuck out. Take your man. Get him the fuck out of here. All these niggas up in here. Y'all ain't gonna get him the fuck up out of here. Ain't no beat up shit. At dahil sa nangyari, napapost na si Mike Swift matapos ang laban nila. So kayo ba mga kuys, ano masasabi nyo sa naging laban ni Mike Swift? At sang-ayon ba kayo na yung freestyle ni Saint Ice sa round 3 ang nagpanalo sa kanya? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.